ng mga dokumento ang Solicitor General, ang sabi niya, dapat mag-submit ang Kamara at ang Senado ng mga dokumento related po sa budget ng mga nakarang taon. Dahil gusto nilang malaman, paano nangyari o nasaan banda yung nagdadagdag ng budget dun sa BICAM? Ang Senate President po ba ay magsasabi dahil kayo na po ngayon yun? Yes, ready kami to submit. In fact, yung discussions ng budget process 2026 karang taon ay lahat yan nasa website ng Senado. So, at lahat ng transcript ay naka-upload din sa Senado. Pati na yung mga attachments. May mga amendments sa mga senador, may mga amendments sa subcommittees. Yan lahat ay naka-upload. Kaya, kung 2026 ang pag-uusapan, kompleto yan sa aming website. Opo, pero kayo, you had been a member of the Bicameral Conference Committee dati. Ano po? Totoo ba yung nangyayari na parang ang totoo siguro ng Korte Suprema, nangyayari yung insertion dun sa BICAM, tinataas nila yung binabawasan nila yung budget items. Nangyayari po ba yun? Actually, Alvin, ang budget process kasi maraming steps yan. So, pwede kang mag-introduce ng amendments, let's say, sa period of amendments, pwede ka rin mag-introduce ng amendments, pagdating, let's say, ng BICAM. Even during the discussions, pwede ka mag-amend ng technical working group, pwede ka rin mag-introduce ng amendments. So, maraming steps na pwede ka mag-introduce ng amendments. Ang importante dito, una, yung amendments po ay may basehan. For example, ito ay request ng mga agencies o coordinated to sa mga agencies para hindi nasasayang. Pangalawa, transparent. Importante na ina-upload ko sa website at nalalaman din ng mga senador at taong bayan kung ano yung mga amendments. Kaya in 2026, magpapakita natin yung Open BICAM. Kitang-kita kung ano yung mga ina-amenda sa floor at ina-upload namin po sa aming website. Pero ang question ata, Senator, ay yung 2025 kasi doon nagsimula yung flood control issue, hindi mo ba? Tama. At itong 2025, dahil wala pa ako nung sa Finance Committee, sa pagkaalam ko, meron din itong mga dokumento at meron din itong mga supporting documents. Hindi lang nga siya naka-upload sa website. Nasaan ka doon, sir? Blue I was Energy. Chairman ako ng Ways and Means. Ways and Means, tama. Chairman ako ng Ways and Means. So, hindi ka kasali sa BICAM doon. Kasali ako sa BICAM at that time. Kino-cover ko sa BICAM yung energy sector. Department of Energy, ERC, PNOC, PSAM, yun ang kino-cover ko at that time. Ang mga vice chair kasi may kanya-kanyang committees yan. Opo. At kanya-kanya kami kino-cover. So yung BICAM, nandun ka, pero sa sinasabi, naalala mo, naging notorious ang salitang small committee. Noong 2025, ano po? Definitely wala po kayo doon sa small committee. Wala ako doon. Ang nangyayari kasi para puting mabilis yung proseso, dinidelegate ko sa chairman to chairman discussions sa mga amendments. Yun ang tinanggal namin noong 2026. Kaya makikita natin na nasa open BICAM yung Sige, so kaya po tayo napanood po siguro yung mga panibagong entry ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Mukhang hindi pa po siya tapos. Senator Sherwin, ano po, mukhang masama pa rin ang loob, nakikipagsagutan pa rin. At involved na naman yung ibang senador, hindi po kayo, ano po. Pero mukhang hindi pa siya ready, ano po. Hindi ko napanood, Alvin. Yesterday kasi I was busy with ibang kasi first day natin on the job. Kaya sigurado natin na walang madidelay na mga papeles, sweldo. So, hindi ko napanood yung mga videos. Opo, I think may binanggit siya about na bakit ba pinag-iinitan yung Facebook ko, kayo din naman yung nag-Facebook din naman. Well, kanya-kanya naman talagang pamamaraan yan para mag-communicate.
issue ng flood control. Maybe na ikaw na Gutom naman na? yung leader ng Senado ngayon. Gutom na ikaw. Pag ganun Pati pa ito, mangyayari bisit ka dyan, na dahil na, ikaw dali. nakaupo, Halika na. pagtatakpan nyo na ang kung sino man yung masasangkot sa Wala. flood control issue. Halika dito. I've been very clear, sinabi ni Chairman Luna. ko na Halika. tutuloy niya yung Luna. flood control. Pero Ay, dapat mabalak ka. maayos at merong mga affidavits na isasabit sa committee. At very clear siya na yung affidavits sa magiging basihan dahil hindi natin naman pwedeng Yeah. pupunta nila ng isang tao doon o ilang mga tao mag-aakusa kung sino-sino. So, importante na meron silang mga affidavit na isasabit duly authorized at ito magiging basihan. Ayan. Pangalawa, nung nagkaroon ng blue ribbon, si Ayan. Senator Erwin, nagkaroon siya ng blue ribbon hearing, Ayan. inibitahan naman itong mga 18 ex-bodyguards. Pumunta sila sa building, pero hindi naman pumunta at nag-attend ng hearing. Kaya nakaka-insulto yun at para sa akin ay pagbabaliwala ng hearing at yung oportunidad na maglahad sila ng katotohanan, nawala rin. Dahil nasunod ko na ng building, nandoon ka na at inakakbang na lang, nasa hearing ka na, pero hindi ka nag-attend. So yung oportunidad na magsabi ka ng totoo, nawala rin. So kung para sa akin, binigyan sila ng oportunidad, pero sinayang nila. Sabi ko nga, sa aking speech, katotohanan, walang pinipili yan. Kakamping ng chairman, hindi makamping chairman, pinipilala yung chairman. Pagsabi ko ng katotohanan, gawin na hindi na. Opo. Pero ang Ay, bottom kasi line magpakarga is, nito eh. tuloy pa ba ang Ay, kasi investigation magpakarga ng nito flood eh. control? O tapos na Arte-arte yun, yan eh. move on na Ayaw tayo? eh. Kasi ang sabi ni Senator Sherwin, ay ni Senator Erwin sabi kahapon, ay ako yung ombudsman na humilos. Move on na tayo. Yan ba yung gusto niyo mangyari? Kaya nga ang importante dito, mayroong mga bagong leaders at bagong system, magbigay ng affidavit, magbigay ng dokumento para mapag-aralan ito. At ayaw lang namang, ang ayaw natin mangyari ay magamit yung committee sa pag-akusa. Dahil madaling mag-akusa pero kung may importante dyan, yung ebidensya at yung testimony. So kung mayroong mga bagong mga ebidensya at testimony, ito tuloy yun. Kaya nga ang